Tahimik ang mga kalsada sa isang dating mataong nayon sa probinsya ng Wakayama. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng hangin at yabag ng sariling paa. Ang mga bahay nakasarado. Maraming may nakapaskil na for sale or free to take. Wala nang bata sa kalye. Ang paaralan ay matagal nang nagsara. Dati, ito ang tahanan ng daan-daang pamilya. Ngayon, isa na lang itong alaala. Sa harap ng teknolohiya, disiplina at kaayusan ng Japan, isang malalim at dahan-dahang trahedya ang lumalalim, ang tuluyang pag-urong ng populasyon. Ngunit paano nangyari ito sa isang bansang napakaunlad? Paanong ang dating economic miracle of Asia ay ngayon may milyon-milyong abandonadong bahay at unti-unting nauubos ang mga mamamayan? Paano konektado ang pagtanda ng populasyon sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa mata ng mundo, ang Japan ay simbolo ng kaunlaran. Isa itong bansang disiplinado, moderno at teknolohikal na maunlad. Mula bullet trains hanggang robotics, mula sa kulturang anime hanggang sa precision manufacturing, ang Japan ay modelo ng kahusayan. Ang bumabalot ngayon sa Japan ay isang trahedyang unti-unting nangyayari, hindi biglaan, kundi araw-araw na unti-unting pagbagsak. Habang ang ibang bansa ay lumalaban sa sobrang daming tao, ang Japan ay pinahihirapan ng kabaligtaran. Kumakaunti ang tao, tumatanda ang populasyon, nawawala ang lakas paggawa, at ang mga tahanan isa-isang iniiwan at nabubulok. Noong dekada 80, tinawag ang Japan na Asian Economic Miracle. Sa tuktok ng tagumpay nito, noong 1989, ang Japan ay may GDP o Gross Domestic Product na halos $3 trilyong at ang Tokyo Stock Exchange ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang halaga ng lupa sa kabisera ay tumataas araw-araw. Akala ng lahat walang hanggan ang kasaganahan. Ngunit pagsapit ng 1991, pumutok ang asset bubble. Bumagsak ang presyo ng mga ari-arian, nagsara ang maraming negosyo, at nagsimula ang mahigit isang dekadang pagbagal ng ekonomiya. Tinawag itong lost decade. Bumagsak ang halaga ng stocks, bumulusok ang presyo ng mga ari-arian, at maraming tao ang nalugi, nalubog sa utang, at nawalan ng tiwala sa ekonomiya. Ito na ang simula ng tinatawag na lost decade ng Japan. Isang panahon ng mahigit 10 taon kung saan halos walang galaw ang ekonomiya ng bansa. Habang bumabagsak ang merkado, nagsimula ring bumaba ang presyo ng mga bilihin. Sa una, akala ng iba'y maganda ito dahil mas mura ang mga produkto, pero hindi ito simpleng diskwento. Ito ay tinatawag na deflation at ito'y nakakasakal. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tahimik ngunit mapanganib na problema ang lumalalim, ang pagtanda ng populasyon. Bumababa ang bilang ng mga ipinapanganak, dumarami ang matatanda. Ang mga kabataan ay mas pinipiling hindi magpakasal o magkaanak, at habang lumilipas ang mga taon, nababawasan ang mga taong nasa tamang edad para magtrabaho. Unti-unti, humihina rin ang pangangailangan sa produkto, bumababa ang kita at mas bumabagal ang ekonomiya. Idagdag pa sa problema ang kakulangan sa kakayahang umangkop o flexibility, isang problemang ugat ng kanilang kultura at estruktura. Ang sistemang Job for Life ay naging hadlang sa pagbabawas ng mga empleyado kahit nalulugi ang kumpanya. Sa halip na magbago o mag-adapt, nanatiling matigas ang mga korporasyon na lalo lamang nagpabagal sa pagbangon. Ang mga bagong negosyo ay nahirapang makapasok noon dahil sa labis na regulasyon at pabor sa malalaking kumpanya. Ang resulta, natigil ang innovation at nalunod ang entrepreneurship sa status quo. Kasabay nito, nanatiling sarado ang Japan sa immigration kahit kulang na ang manpower. Sa halip na magbukas sa global labor force, mas pinili ng gobyerno ang kontrol kaysa pagbabago. Sa kabuuan, ang pagiging istriktong nakatali sa tradisyon at lumang sistema ay naging tahimik na dahilan kung bakit lalong lumalim ang krisis, isang bansang moderno sa teknolohiya ngunit hindi sa pag-iisip. 3 dekada na ang lumipas mula noon, ngunit hindi pa rin ganap na nakababangon ang Japan. Bagamat nananatiling isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, patuloy na bumabagal ang paglago nito. Ayon sa International Monetary Fund noong 2023,
Nasa $4.2 trillion ang GDP ng Japan, ngunit may annual growth rate lamang na 1.3%. Mas mabilis pa ang pag-unlad ng ibang bansa sa Asia gaya ng India at Vietnam. Sa kabila ng teknolohikal na inobasyon, ang Japan ay unti-unting nauubusan ng pinaka-fundamental na yaman ng ekonomiya, ang tao. Noong 2008, naitala ang pinakamataas na populasyon ng Japan sa kasaysayan, 128 million. Ngunit mula noon pababa na ito taon-taon. Noong 2023, nasa 124.6 million na lang ito at inaasahang babagsak pa sa 88 million pagsapit ng 2065. Ang pagbagsak ng populasyon ay hindi na hinto-hinto. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang demographic time bomb na sumabog na, hindi sa isang iglap, kundi sa mabagal ngunit hindi mapipigilang paraan. Ang fertility rate ng bansa ay nasa 1.26 noong 2022. Napakalayo nito sa 2.1 replacement rate na kinakailangan upang mapanatili ang laki ng populasyon. Halos walang bagong ipinapanganak. Sa kabilang dako, mahaba ang buhay ng mga Hapon. Ang average life expectancy ay nasa 84 na taon. Kaya't habang dumarami ang matatanda, nababawasan ang mga bata. Ang resulta, isang lipunan na pinamumugaran ng mga senior citizens ngunit kulang sa kabataan na magpapatuloy ng ekonomiya. Hindi na rin basta-basta nag-aasawa ang mga kabataan sa Japan. Ayon sa isang survey ng National Institute of Population and Social Security Research, malaking porsyento ng kabataan ay hindi pa nagkakaroon ng kahit anong romantikong relasyon. Marami ang mas pinipili ang career kaysa sa pamilya. Sa lungsod, napakataas ng cost of living. Mahirap magkaroon ng anak, kulang ang suporta ng gobyerno para sa childcare, at sa kabila ng kaunlaran, tila naging hadlang din ang kultura ng trabaho sa Japan. Masyadong mataas ang pressure, mahaba ang oras sa opisina, hindi na nagkakaroon ng espasyo ang pagbuo ng pamilya. At habang dumarami ang matatanda, isa pang anyo ng krisis ang lumilitaw, ang libu-libong tahanang iniiwan. Mula sa malalapit na suburb hanggang sa pinakamalayong mga probinsya, naglipa na ang mga abandonadong bahay. Tinatawag itong akiya. Ayon sa datos ng Ministry of Internal Affairs and Communications noong 2023, may tinatayang 8.49 milyong bakanting bahay sa buong bansa. Katumbas ito ng 13.8% ng lahat ng residential properties. Sa ilang prefecture tulad ng Kochi at Wakayama, umaabot pa sa higit 20% ang vacancy rate. Isipin mo, sa bawat 5 bahay, isa ay walang nakatira. Ang mga bahay na ito ay naiwan ng mga pumanaw na may-ari. Wala nang gustong tumira sa mga baryo. Ang mga kabataan ay nasa syudad. Ang mga ari-arian ay napabayaan, naiwang gumuho, at ngayon ay nagiging panganib pa sa komunidad. Sa ilang lugar, ang gobyerno ay napipilitang ibigay na lamang ang mga bahay, minsan sa halagang wala pang 1,000 piso. May tinatawag na Akiya Banks, mga website kung saan maaaring bilhin ang mga lumang bahay sa halagang 0 hanggang 50,000 yen na lamang. Ngunit kahit halos libre, kulang pa rin ang interes ng mga tao. Bakit? Dahil mahal ang pag-renovate, kulang sa infrastructure, at higit sa lahat, wala nang ekonomiyang maaasahan sa mga lugar na ito. Kaya't kahit may bahay ka na, wala kang trabaho, wala kang paaralan, wala kang ospital, walang dahilan para manatili. Sa harap ng lahat ng ito, sinusubukan ng pamahalaan ng Japan na lumikha ng mga solusyon. May mga insentibo para sa mga pamilyang may anak. May panawagan para sa mas bukas na immigration. May inobasyon sa robotics upang punan ang kakulangan sa manggagawa. Ngunit hanggang kailan ito sasapat? Hanggang kailan maitatama ng teknolohiya ang kakulangan sa tao? Ang Japan ngayon ay humaharap sa isang uri ng krisis na hindi kayang lapatan ng instant na lunas. Isang krisis na moral, kultural at structural. Isang uri ng krisis na bunga ng pagiging masyadong moderno, masyadong independent, at masyadong malayo na sa tradisyonal na pamilyang Hapon. Sa bawat bakanting bahay, may isang pamilyang nawala. Sa bawat nayon na nawalan ng tao, may isang pamayanang tuluyang naglaho. At sa bawat taon na lumilipas, patuloy ang pagbagsak, tahimik, disiplinado at masakit.
Tulad ng isang bulaklak na hindi na dinidiligan, unti-unti itong malalanta. Ang tanong, kailan mapapansin ng mundo na ang dating makapangyarihang higante ng Asya ay unti-unti nang nawawala, hindi sa ingay, kundi sa katahimikan? Ang pagbagsak ng populasyon ng Japan ay hindi lang isyu ng bilang, ito'y kwento ng mga bahay na naiwang walang katao-tao, mga paaralang tuluyang nagsara, at mga pabrika at ospital na walang bagong henerasyon para magpatuloy. Sa bawat taon na lumilipas, unti-unti nilang nakikita ang epekto ng pagiging tahimik sa gitna ng krisis. Japan ay hindi basta nauubos, unti-unti itong nauupos. At kung hindi ito maagapan, baka tuluyan na ngang mawala ang sigla ng bansang minsang namuno sa ekonomiya ng Asya. Kung may natutunan ka sa kwento ng Japan, huwag mo na itong hayaang lumipas lang. Ibahagi ang kaalaman, palalimin ang diskurso, at simulan ang mga usaping dapat ay noon pa natin pinag-uusapan.